Hello, magandang gabi mga classmate. I-share ko lang ito sa inyo, itong maikling video na ito na experience ko dati na maaaring magkaparehas tayo ng sitwasyon na naranasan nyo rin ito dati o kasalukuyan nyo nararanasan ito, no? Isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anxiety yung pag-iisip ng yung high blood, baka high blood ako kasi may history yung mother ko na na-stroke ganyan. So lagi ko rin naiisip yun. Isa din sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety dati. I-share ko sa inyo itong experience ko ng mga early months ko sa anxiety disorder. Yung iba kasi natatakot magpa-BP, no? Natatakot magpa-BP. Gawa ng kapag nalaman nila na baka high blood sila, mas lalala yung anxiety nila, no? Mas lalo nilang pinag-iisip yung sarili nila, mas nag-iisip ng malala yung sarili nila. So lalo lumalala yung anxiety, no? I-share ko tong experience ko sa inyo. Alam nyo mga classmate, no? Yung totoong high blood, no? Yung totoong high blood, kapag binipi siya na normal yung niya, hindi siya hinihingal, yung normal lang yung katawan niya, kapag binipi siya, mataas talaga yung BP niya, no? Ayun yun, yung kapag high blood ka talaga. Binipi ka, relax yung katawan mo, binipi ka, pero mataas yung BP mo. Ayun talaga yung totoong high blood. Nangyayari kasi sa atin, tayong mga may anxiety, no? Ibibipi ka pa lang, grabe na yung hingal mo, grabe na yung takot mo, grabe na yung kaba mo, no? So yung makukuha sa yung BP is hindi normal, no? Kumbaga, kaya tumaas yun dahil sa kabado ka, kinakabahan ka, tapos nagpa-BP ka. So, normal sa atin na kapag kabado ka, kapag ninenervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun sa tao, no? Pero yung nakuha sa yung BP na yun is hindi normal. Kasi nga, inihingal ka. Kumbaga, hindi ka naman high blood, gawa lang na tumaas yung BP mo, gawa ng ninervyos ka, no? So, hindi yun yung totoong BP mo. Tandaan nyo ito mga classmate, ang totoong high blood, yung relax yung katawan mo, tapos binipi ka, mataas yung nakuha sa'yo. Ayun yung totoong high blood talaga, no? So, wag yung pag-iisipin, wag nyong masyadong isipin na baka tumaas yung BP ko, no? Baka heart attack na ito, baka baka atakihin ako sa puso, baka maputulan na ako ng ugat, no? Naisip ko ito nung mga early months ko sa anxiety disorder, baka atakihin na ako sa puso na sa sobrang taas ng BP ko, yung kumbaga na magpapa-BP pa lang ako mga classmate, grabe na yung kaba ko, kabado na ako. Ito i-share ko sa inyo yung experience ko mga classmate na walang mangyayari sa inyo kahit anong kabado nyo. Alam nyo mga classmate, no? Nagbabike ako na napakalakas ng palpitate, no? Nagbabike ako dati ng mga early months ko sa anxiety disorder. Wala naman nangyaring masama sa akin, hindi naman ako na heart attack. Wala namang mangyaring masama sa akin, no? Kahit anong pagod mo nun, kahit ano. Yung tipong kala mo atakihin na ako sa puso nun, wala naman nangyari sa akin. So, wag kayong mag-iisip na baka may masamang mangyari sa inyo kapag sobrang nervyos nyo, kapag sobrang palpitate nyo. Ang feeling kasi nun mga classmate, feeling mo high blood ka talaga. Tawag nito, bumibigat yung batok mo, yung ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo. Experience ko yan mga classmate nung mga early months ko sa anxiety. Yung iba kasi talaga takot talaga magpa-BP, takot sila pa-BP, no? So tandaan nyo yun mga classmate, ang totoong high blood, yung kahit di ba kukuhanan ka ng BP, relax yung katawan mo nun, hindi ka hinihingal, tapos ang nakuha sa'yo is mataas. Ayun yung totoong high blood. Tayo naman kasi mga may anxiety disorder, tumataas lang yung BP kapag ninenervyos. Normal yun. So, hindi totoong high blood ka, no? Tandaan nyo to mga classmate,
Kahit sobrang nervyos ko nun, kahit sobrang hingal ko nun, sobrang palpitate ko nun, walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako inatake sa puso, partida pa nga nun, nagbibisikleta pa ako nun, sobrang hingal ko, no. So, gusto ko lang i-share ito para sa mga natatakot na magpa-BP, no. Tandaan niyo yun, mga classmate, na ang totoong high blood, kapag kinuhanan ka ng BP na relax yung katawan mo, mataas talaga. Yun yung totoong high blood. Normal sa tao na kapag ninenervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun. Pero hindi ibig sabihin nun na aatakihin ka sa puso o may masamang mangyayari sa inyo, no. Tandaan nyo yun, mga classmate. Lagi sa lahat ng sandali, no, lagi ko tong ibinabahagi sa inyo, isinishare sa inyo na sa lahat ng oras, lagi yung tapangan. Tapang talaga, no. Ngayon pa lang, umpisahan mo nang harapin yung mga takot mo. Kailangan mo lang talaga salubungin yung mga takot mo, kasi itong anxiety disorder ay ma-overcome mo sa pamamagitan ng pagharap sa mga takot mo, sa lahat ng kinakatakutan mo. Yan lang talaga sa umpisa, matatakot ka. Kagaya ko no, mga early months ko sa anxiety disorder, halos takot ako, takot lumabas, takot magbisikleta, takot lumayo, takot makipaghalubilo, halos lahat ng takot. Natakot ako magtrabaho, natakot akong kumain, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng bagay talaga, lahat kinatakutan ko. Yung tipong magkikilos lang, natakot din akong maligo, ano-anong pumapasok sa isipan ko noon. Konting hilo lang, ayan na, ninervyusin na ako. Bandang huli, mga classmate, no, sa araw-araw kong pagharap sa aking mga takot, sa araw-araw kong pagharap dun sa mga discomfort, na unti-untian ko siyang kinasanayan, tapos bandang huli binaliwala ko na siya. Dun ka unti-unting makaka-recover, dun ka unti-unting babalik sa dati kapag hinarap mo siya, kapag kinasanayan mo siya. Hindi yung nagpapadaig ka, kasi nagpapadaig ka sa takot, nagpapalamon ka sa takot, tapos wala ka nang halos ginagawa. Hinahayaan mo na, nasakupin ka ng takot, hinahayaan mo na yung anxiety na pinapahina ka. Maling-mali yun, huwag nyong gagawin yun. Kailangan andun yung instinct mo na kailangan makayanan ko to, kailangan may gawin ako, hindi ako ganito dati, kailangan harapin ko ang mga takot ko. Tandaan nyo, mga classmate, na kailangan sa lahat ng oras tapang talaga. Lagi nyo lang isipin talaga, ito number 1, lagi nyo isipin kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Hindi nyo ma-overcome yan na hindi nyo siya kasama. Kaya laging kapit sa taas. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga may anxiety, kapit lang, diba? Ibig sabihin nun, kapit sa taas, kapit kay Lord. Share ko lang sa inyo, nagbisikleta ako ngayon dito sa Seaside Mall of Asia. Ito, yan, nandito ako ngayon sa Seaside, sa tapat ng Vikings. Yan, time check is magsi 7 PM. Ako lang mag-isa, mga classmates. Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo, sa umpisa, kala mo walang improvement. Kasi, diba, nag-exercise ka ngayon, tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi. Mali yun. Kahit papaano, umuusad ka, no? Kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na, kunyari, nag-jogging ka na, exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi. Paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos, mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas. Maganda sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Dun mo matututunang baliwalain yan. Dun siya unti-unti ang magpapaalam. Gaya ng sinasabi ng mga kagaya ng mga ibang tinuturo ng nakakaranas sa anxiety. Ako talaga dumanas ng matindi talaga pinagdaanan ko talaga. Halos lahat na ng sintomas nandun. Halos sa ulo, ang bigat ng ulo, yung hirap sa paghinga, lahat ng yan naranasan ko yan. Alam nyo,
Sa kung araw-araw nyo lang hinaharap yan, hindi kayo nagpapadaig, talagang makakamtan nyo rin yung recovery. Sa panahon ngayon talaga gusto ko na talagang tawag dito, maka-abroad na rin para unti-unti ang makahon. Babalik kayo sa dati yung nararanasan, babalik kayo sa dati yung normal. Tulad ko dati, wala na akong pag-asa, nawawala na ako ng pag-asang mag-abroad. Sabi ko dito na lang ako, takot talaga nangingibabaw sa akin. Gusto ko kasama na lang yung pamilya ko. Hanggat sa nakayanan ko naman lahat. Ako lang mag-isa sa boarding house, wala akong kasama. Tapos malayo sa pamilya, malayo sa sariling pamilya, sa awa ng Diyos. So, naka-recover naman, nakabalik naman sa dati. Sa ngayon, yung goal ko talaga, gusto ko talaga makaalis. Para kahit papaano, makaahon na rin. No? Tandaan nyo, kailangan, tapang lang lagi yung pinapahiral nyo. Tapang lang palagi, ngayon palang umpisan mo na siyang harapin, no? Kasi ako dati, no, kunyari, mag-exercise ako, bukas na lang, masama ang pakiramdam ako. Bukas na lang, masama yung pakiramdam ko. Bukas na lang, tinatamad ako. Bukas na lang, natatakot ako. Ganun dati, no? So, ang maganda, ngayon pa lang habat maaga, harapin mo na yung mga takot mo. Nandyan yung matatakot ka sa umpisa. Nandyan yung para kang mamamatay. Pero, kung time mo na talaga. Kung kukunin ka na talaga. Lahat tayo dadaan dyan, no? Kaya, alam ko ma-overcome nyo rin yan. Hanggat hinaharap nyo yung mga takot nyo, hanggat sinasalubong nyo yung mga takot nyo, ma-overcome nyo rin yan. Babalik kayo sa dati katulad ko. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating naibahagi sa gabing ito. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at sa mga nakararanas ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmate. Hello, magandang gabi mga classmate. I-share ko lang ito sa inyo, itong maikling video na ito na experience ko dati na maaaring magkaparehas tayo ng sitwasyon na naranasan nyo rin ito dati o kasalukuyan nyo nararanasan ito, no? Isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anxiety yung pag-iisip ng yung high blood, baka high blood ako kasi yung may history yung mother ko na stroke, ganyan. So lagi ko rin naiisip yun. Isa din sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety dati. I-share ko sa inyo itong experience ko ng mga early months ko sa anxiety disorder. Yung iba kasi natatakot magpa-BP, no? Natatakot magpa-BP. Gawa ng kapag nalaman nila na baka high blood sila, mas lalala yung anxiety nila, no? Mas lalo nilang pinag-iisip yung sarili nila, mas nag-iisip ng malala yung sarili nila. So lalo lumalala yung anxiety, no? I-share ko tong experience ko sa inyo. Alam nyo mga classmate, no? Yung totoong high blood, no? Yung totoong high blood, kapag binipi siya na normal yung niya, hindi siya hinihingal, yung normal lang yung katawan niya, kapag binipi siya, mataas talaga yung BP niya, no? Ayun yun, yung kapag high blood ka talaga. Binipi ka, relax yung katawan mo, binipi ka, pero mataas yung BP mo. Ayun talaga yung totoong high blood. Nangyayari kasi sa atin, tayong mga may anxiety, no? Ibibipi ka pa lang, grabe na yung hingal mo, grabe na yung takot mo, grabe na yung kaba mo, no? So yung makukuha sa yung BP is hindi normal, no? Kumbaga, kaya tumaas yun dahil sa kabado ka, kinakabahan ka, tapos nagpa-BP ka. So, normal sa atin na kapag kabado ka, kapag nininervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun sa tao, no? Pero yung nakuha sa yung BP na yun is hindi normal. Kasi nga, inihingal ka. Kumbaga, hindi ka naman high blood, gawa lang na tumaas yung BP mo, gawa ng ninervyos ka, no?
So, hindi yun yung totoong BP mo. Tandaan nyo ito mga classmate, ang totoong high blood, yung relax yung katawan mo tapos binipi ka, mataas yung nakuha sa'yo. Ayun yung totoong high blood talaga, no? So, wag yung pag-iisipin, wag yung, tawag nito, wag yung masyadong isipin na baka tumaas yung BP ko, no? Baka heart attack na ito. Baka, tawag nito, baka atakihin na ako sa puso, baka maputulan na ako ng ugat, no? Naisip ko ito nung mga early months ko sa anxiety disorder. Baka atakihin na ako sa puso na sa sobrang taas ng BP ko. Yung kumbaga na magpapa-BP pa lang ako mga classmate, grabe na yung kaba ko. Kabadong-kabado na ako. Ito i-share ko sa inyo yung experience ko mga classmate na walang mangyayari sa inyo kahit anong kabado nyo. Alam nyo mga classmate, no? Nagbabike ako na napakalakas ng palpitate, no? Nagbabike ako dati nung mga early months ko sa anxiety disorder. Wala naman nangyaring masama sa akin, hindi naman ako hindi naman ako na heart attack. Wala namang mangyaring masama sa akin, no? Kahit anong pagod mo nun, kahit ano. Yung tipong kala mo atakihin na ako sa puso nun, wala naman nangyari sa akin. So, wag kayong mag-iisip na baka may masamang mangyari sa inyo kapag sobrang nervyos nyo, kapag sobrang palpitate nyo. Ang feeling kasi nun mga classmate, feeling mo high blood ka talaga. Tawag nito, bumibigat yung batok mo, yung ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo. Experience ko yan mga classmate nung mga early months ko sa anxiety. Yung iba kasi talaga takot talaga magpa-BP, takot sila pa-BP, no? So tandaan nyo yun mga classmate, ang totoong high blood, yung kahit di ba kukuhanan ka ng BP, relax yung katawan mo nun, hindi ka hinihingal, tapos ang nakuha sa'yo is mataas. Ayun yung totoong high blood. Tayo naman kasi mga may anxiety disorder, tumataas lang yung BP kapag nininervyos. Normal yun. So hindi totoong high blood ka, no? Tandaan nyo to mga classmate, kahit sobrang nervyos ko noon, kahit sobrang hingal ko noon, sobrang palpitate ko noon, walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako inatake sa puso. Partida pa nga noon, nagbibisikleta pa ako noon, sobrang hingal ko, no? So gusto ko lang i-share ito para sa mga natatakot na magpa-BP, no? Tandaan nyo yun mga classmate, na ang totoong high blood, kapag kinuwanan ka ng BP na relax yung katawan mo, mataas talaga. Yun yung totoong high blood. Normal sa tao na kapag nininervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun. Pero hindi ibig sabihin nun na aatakihin ka sa puso o may masamang mangyayari sa inyo, no? Tandaan nyo yun mga classmate. Lagi sa lahat ng sandali, no? Lagi ko tong ibinabahagi sa inyo, isinishare sa inyo na sa lahat ng oras, lagi nyo tapangan. Tapang talaga, no? Ngayon pa lang, umpisahan mo nang harapin yung mga takot mo. Kailangan mo lang talaga salubungin yung mga takot mo, kasi itong anxiety disorder ay ma-overcome mo sa pamamagitan ng pagharap sa mga takot mo, sa lahat ng kinakatakutan mo. Yan lang talaga sa umpisa, matatakot ka. Kagaya ko nung mga early months ko sa anxiety disorder, halos takot ako, takot lumabas, takot magbisikleta, takot lumayo, takot makipaghalubilo, halos lahat ng takot. Natakot ako magtrabaho, natakot akong kumain, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng bagay talaga, lahat kinatakutan ko. Yung tipong magkikilos lang, natakot din ako maligo, ano-anong pumapasok sa isipan ko noon. Konting hilo lang, ayan na, ninervyusin na ako. Bandang huli, mga classmate, no, sa araw-araw kong pagharap sa aking mga takot, sa araw-araw kong pagharap dun sa mga discomfort, na unti-unti ayan ko siyang kinasanayan, tapos bandang huli binaliwala ko na siya. Dun ka unti-unting makaka-recover, dun ka unti-unting babalik sa dati kapag hinarap mo siya, kapag kinasanayan mo siya. Hindi yung nagpapadaig ka, kasi nagpapadaig ka sa takot, nagpapalamon ka sa takot, tapos wala ka nang halos ginagawa. Hinahayaan mo na, nasakupin ka ng takot, hinahayaan mo na yung anxiety na pinapahina ka.
Maling-mali yun, huwag nyong gagawin yun. Kailangan andun yung instinct mo na kailangan makayanan ko 'to, kailangan may gawin ako, hindi ako ganito dati, kailangan harapin ko ang mga takot ko. Tandaan niyo mga classmate na kailangan sa lahat ng oras tapang talaga. Lagi niyo lang isipin talaga, ito number 1, lagi niyo isipin kasama niyo si Lord sa lahat ng oras. Hindi niyo ma-o-overcome 'yan na hindi niyo siya kasama. Kaya laging kapit sa taas, kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga may anxiety, kapit lang, 'di ba? Ibig sabihin nun, kapit sa taas, kapit kay Lord. Share ko lang sa inyo, nagbisikleta ako ngayon dito sa Seaside Mall of Asia. Ito. Yan, nandito ako ngayon sa Seaside, sa tapat ng Vikings. Yan. Time check is magsi 7 PM. Ako lang mag-isa, mga classmates. Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo sa umpisa, kala mo walang improvement kasi diba nag-exercise ka ngayon tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi, mali yun. Kahit pa paano umuusad ka, no? Kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na kunyari nag-jogging ka ng exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi, paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas, maganda yung sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Dun mo matututunang baliwalain yan, dun siya unti-unti ang magpapaalam, gaya na sinasabi ng mga kagaya ng mga ibang tinuturo ng nakaranas sa anxiety. Ako talaga dumanas ng matindi talaga yung pinagdaanan ko talaga. Halos lahat na ng sintomas nandun, halos sa ulo, ang bigat ng ulo, yung hirap sa paghinga, lahat ng yan naranasan ko yan. Alam nyo, kung araw-araw nyo lang hinaharap yan, hindi kayo nagpapadaig, talagang makakamtam nyo rin yung recovery. Sa panahon ngayon talaga gusto ko na talagang tawag dito, maka-abroad na rin para unti-unti ang makahahon. Babalik kayo sa dati yung nararanasan, babalik kayo sa dati yung normal. Tulad ko dati, wala na akong pag-asa, nawawala na ako ng pag-asang mag-abroad. Sabi ko dito na lang ako, takot talaga nangingibabaw sa akin. Gusto ko kasama na lang yung pamilya ko. Hanggat sa nakayanan ko naman lahat. Ako lang mag-isa sa boarding house, wala akong kasama. Tapos malayo sa pamilya, malayo sa sariling pamilya, sa awa ng Diyos. So, naka-recover naman, nakabalik naman sa dati. Sa ngayon, yung goal ko talaga, gusto ko talaga makaalis. Para kahit papaano, makaahon na rin. No? Tandaan nyo, kailangan, tapang lang lagi yung pinapahiral nyo. Tapang lang palagi, ngayon palang umpisan mo na siyang harapin, no? Kasi ako dati, no, kunyari, mag-exercise ako, bukas na lang, masama ang pakiramdam ako. Bukas na lang, masama yung pakiramdam ko. Bukas na lang, tinatamad ako. Bukas na lang, natatakot ako. Ganun dati, no? So, ang maganda, ngayon pa lang habat maaga, harapin mo na yung mga takot mo. Nandyan yung matatakot ka sa umpisa. Nandyan yung para kang mamamatay. Pero, kung time mo na talaga. Kung kukunin ka na talaga. Lahat tayo dadaan dyan, no? Kaya, alam ko ma-overcome nyo rin yan. Hanggat hinaharap nyo yung mga takot nyo, hanggat sinasalubong nyo yung mga takot nyo, ma-overcome nyo rin yan. Babalik kayo sa dati katulad ko. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating naibahagi sa gabing ito. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at sa mga nakararanas ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmate. Hello, magandang gabi mga classmate. I-share ko lang ito sa inyo, itong maikling video na ito na experience ko dati na maaaring magkaparehas tayo ng sitwasyon
na naranasan nyo rin ito dati o kasalukuyan yung nararanasan ito, no? Isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anxiety yung yung pag-iisip ng yung high blood, baka high blood ako. Kasi yung may history yung mother ko na na-stroke, ganyan. So lagi ko rin naiisip yun. Isa din sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety dati. I-share ko sa inyo itong experience ko nung mga early months ko sa anxiety disorder. Yung iba kasi natatakot magpa-BP, no? Natatakot magpa-BP. Gawa ng kapag nalaman nila na baka high blood sila, mas lalala yung anxiety nila, no? Mas lalo nilang pinag-iisip yung sarili nila, mas nag-iisip ng malala yung sarili nila. So lalo lumalala yung anxiety, no? I-share ko tong experience ko sa inyo. Alam nyo mga classmate, no? Yung totoong high blood, no? Yung totoong high blood, kapag binipi siya, na normal yung niya, hindi siya hinihingal, yung normal lang yung katawan niya, kapag binipi siya, mataas talaga yung BP niya, no? Ayun yun, yung kapag high blood ka talaga, binipi ka, relax yung katawan mo, binipi ka, pero mataas yung BP mo. Ayun talaga yung totoong high blood. Ang nangyayari kasi sa atin, tayong mga may anxiety, no? Ibibipi ka pa lang, grabe na yung hingal mo, grabe na yung takot mo, grabe na yung kaba mo, no? So yung makukuha sa yung BP is hindi normal, no? Kumbaga, kaya tumaas yun dahil sa kabado ka, kinakabahan ka, tapos nagpa-BP ka. So normal sa atin na kapag kabado ka, kapag ninenervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun sa tao, no? Pero yung nakuha sa yung BP na yun is hindi normal. Kasi nga, inihingal ka. Kumbaga, hindi ka naman high blood, gawa lang na tumaas yung BP mo, gawa ng ninervyos ka, no? So, hindi yun yung totoong BP mo. Tandaan nyo ito mga classmate, ang totoong high blood, yung relax yung katawan mo, tapos binipi ka, mataas yung nakuha sa'yo. Ayun yung totoong high blood talaga, no? So, wag yung pag-iisipin, wag nyong wag nyong masyadong isipin na baka tumaas yung BP ko, no? Baka heart attack na ito. Baka baka atakihin ako sa puso, baka maputulan na ako ng ugat, no? Naisip ko ito nung mga early months ko sa anxiety disorder. Baka atakihin na ako sa puso na sa sobrang taas ng BP ko, yung kumbaga na magpapa-BP pa lang ako mga classmate, grabe na yung kaba ko, kabado na ako. Ito i-share ko sa inyo yung experience ko mga classmate na walang mangyayari sa inyo kahit anong kabado nyo. Alam nyo mga classmate, no, nagbabike ako na napakalakas ng palpitate, no? Nagbabike ako dati ng mga early months ko sa anxiety disorder. Wala naman nangyaring masama sa akin, hindi naman ako na heart attack. Wala namang mangyaring masama sa akin, no? Kahit anong pagod mo noon, kahit ano. Yung tipong kala mo atakihin na ako sa puso noon, wala naman nangyari sa akin. So, wag kayong mag-iisip na baka may masamang mangyari sa inyo kapag sobrang nervyos nyo, kapag sobrang palpitate nyo. Ang feeling kasi noon mga classmate, feeling mo high blood ka talaga. Bumibigat yung batok mo, yung ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo. Experience ko yan mga classmate nung mga early months ko sa anxiety. Yung iba kasi talaga takot talaga magpa-BP, takot sila pa-BP, no? So tandaan nyo yun mga classmate, ang totoong high blood, yung kahit di ba kukuhanan ka ng BP, relax yung katawan mo nun, hindi ka hinihingal, tapos ang nakuha sa'yo is mataas. Ayun yung totoong high blood. Tayo naman kasi mga may anxiety disorder, tumataas lang yung BP kapag ninenervyos. Normal yun. So hindi totoong high blood ka, no? Tandaan nyo to mga classmate, kahit sobrang nervyos ko nun, kahit sobrang hingal ko nun, sobrang palpitate ko nun, walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako inatake sa puso,
partida pa nga nun, nagbibisikleta pa ako nun, sobrang hingal ko, no. So gusto ko lang i-share ito para sa mga natatakot na magpa-BP, no. Tandaan nyo yun mga classmate, na ang totoong high blood kapag kinuhanan ka ng BP na relax yung katawan mo, mataas talaga, yun yung totoong high blood. Normal sa tao na kapag ninenervyos ka, tumataas yung BP mo, normal yun. Pero hindi ibig sabihin nun na aatakihin ka sa puso o may masamang mangyayari sa inyo, no. Tandaan nyo yun mga classmate. Lagi sa lahat ng sandali, no, lagi ko tong ibinabahagi sa inyo, isinishare sa inyo na sa lahat ng oras, lagi nyong tapangan. Tapang talaga, no. Ngayon pa lang umpisahan mo nang harapin yung mga takot mo. Kailangan mo lang talaga salubungin yung mga takot mo, kasi itong anxiety disorder ay ma-overcome mo sa pamamagitan ng pagharap sa mga takot mo, sa lahat ng kinakatakutan mo. Yan lang talaga sa umpisa, matatakot ka. Kagaya ko no, mga early months ko sa anxiety disorder, halos takot ako, takot lumabas, takot magbisikleta, takot lumayo, takot makipaghalubilo, halos lahat ng takot. Natakot ako magtrabaho, natakot akong kumain, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng bagay talaga, lahat kinatakutan ko. Yung tipong magkikilos lang, natakot din ako maligo, ano-anong pumapasok sa isipan ko noon. Konting hilo lang, ayan na, ninervyusin na ako. Bandang huli, mga classmate, no, sa araw-araw kong pagharap sa aking mga takot, sa araw-araw kong pagharap dun sa mga discomfort, na unti-unti ayan ko siyang kinasanayan, tapos bandang huli binaliwala ko na siya. Dun ka unti-unting makaka-recover, dun ka unti-unting babalik sa dati kapag hinarap mo siya, kapag kinasanayan mo siya. Hindi yung nagpapadaig ka, kasi nagpapadaig ka sa takot, nagpapalamon ka sa takot, tapos wala ka nang halos ginagawa. Hinahayaan mo na, nasakupin ka ng takot, hinahayaan mo na yung anxiety na pinapahina ka. Maling-mali yun, huwag nyong gagawin yun. Kailangan andun yung instinct mo na kailangan makayanan ko to, kailangan may gawin ako, hindi ako ganito dati, kailangan harapin ko ang mga takot ko. Tandaan nyo mga classmate, na kailangan sa lahat ng oras tapang talaga. Lagi nyo lang isipin talaga, ito number 1, lagi nyo isipin kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Hindi nyo ma-overcome yan na hindi nyo siya kasama. Kaya laging kapit sa taas. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga may anxiety, kapit lang, diba? Ibig sabihin nun, kapit sa taas, kapit kay Lord. Share ko lang sa inyo, nagbisikleta ako ngayon dito sa Seaside Mall of Asia. Ito. Yan, nandito ako ngayon sa Seaside, sa tapat ng Vikings. Yan. Time check is magsi 7 PM. Ako lang mag-isa, mga classmates. Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo sa umpisa, kala mo walang improvement, kasi diba nag-exercise ka ngayon, tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi, mali yun. Kahit papaano umuusad ka, no, kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na kunyari nag-jogging ka ng exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi, paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas, maganda yung sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Dun mo matututunang baliwalain yan, dun siya unti-unti ang magpapaalam. Gaya na sinasabi ng mga kagaya ng mga ibang tinuturo ng nakaranas sa anxiety. Ako talaga dumanas ng matindi talaga pinagdaanan ko talaga. Halos lahat na ng sintomas nandun, halos sa ulo, ang bigat ng ulo, yung hirap sa paghinga, lahat ng yan naranasan ko yan. Alam nyo, kung araw-araw nyo lang hinaharap yan, hindi kayo nagpapadaig, talagang makakamtam nyo rin yung recovery.
panahon ngayon talaga gusto ko na talagang tawag dito, makag-abroad na rin para unti-unti ang makaahon. Babalik kayo sa dati yung nararanasan, babalik kayo sa dati yung normal. Tulad ko dati, wala na akong pag-asa, nawawala na ako ng pag-asang mag-abroad. Sabi ko dito na lang ako, takot talaga nangingibabaw sa akin. Gusto ko kasama na lang yung pamilya ko. Hanggat sa nakayanan ko naman lahat. Ako lang mag-isa sa boarding house, wala akong kasama. Tapos malayo sa pamilya, malayo sa sariling pamilya, sa awa ng Diyos. So, naka-recover naman, nakabalik naman sa dati. Sa ngayon, yung goal ko talaga, gusto ko talaga makaalis. Para kahit papaano, makaahon na rin. No? Tandaan nyo, kailangan, tapang lang lagi yung pinapahiral nyo. Tapang lang palagi, ngayon pa lang, umpisan mo na siyang harapin, no? Kasi ako dati, no, kunyari, mag-exercise ako, bukas na lang, masama ang pakiramdam ako. Bukas na lang, masama yung pakiramdam ko. Bukas na lang, tinatamad ako. Bukas na lang, natatakot ako. Ganun dati, no? So, ang maganda, ngayon pa lang habat maaga, harapin mo na yung mga takot mo. Nandyan yung matatakot ka sa umpisa. Nandyan yung para kang mamamatay. Pero, kung time mo na talaga. Kung kukunin ka na talaga. Lahat tayo dadaan dyan, no? Kaya, alam ko ma-overcome nyo rin yan. Hanggat hinaharap nyo yung mga takot nyo, hanggat sinasalubong nyo yung mga takot nyo, ma-overcome nyo rin yan. Babalik kayo sa dati katulad ko. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating naibahagi sa gabing ito. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong yun na ito sa akin at sa mga nakararanas ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmate. Hello, magandang gabi mga classmate. I-share ko lang ito sa inyo, itong maikling video na ito na experience ko dati na maaaring magkaparehas tayo ng sitwasyon na naranasan nyo rin ito dati o kasalukuyan nyo nararanasan ito, no? Isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anxiety yung pag-iisip ng yung high blood, baka high blood ako kasi yung may history yung mother ko na na-stroke, ganyan. So lagi ko rin naiisip yun. Isa din sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety dati. I-share ko sa inyo itong experience ko ng mga early months ko sa anxiety disorder. Yung iba kasi natatakot magpa-BP, no? Natatakot magpa-BP. Gawa ng kapag nalaman nila na baka high blood sila, mas lalala yung anxiety nila, no? Mas lalo nilang pinag-iisip yung sarili nila, mas nag-iisip ng malala yung sarili nila. So lalo lumalala yung anxiety, no? I-share ko tong experience ko sa inyo. Alam nyo mga classmate, no? Yung totoong high blood, no? Yung totoong high blood, kapag binipi siya na normal yung niya, hindi siya hinihingal, yung normal lang yung katawan niya, kapag binipi siya, mataas talaga yung BP niya, no? Ayun yun, yung kapag high blood ka talaga. Binipi ka, naka-relax ka, relax yung katawan mo, binipi ka, pero mataas yung BP mo. Ayun talaga yung totoong high blood. Nangyayari kasi sa atin, tayong mga may anxiety, no? Ibibipi ka pa lang, grabe na yung hingal mo, grabe na yung takot mo, grabe na yung kaba mo, no? So yung makukuha sa yung BP is hindi normal, no? Kumbaga, kaya tumaas yun dahil sa kabado ka, kinakabahan ka, tapos nagpa-BP ka. So, normal sa atin na kapag kabado ka, kapag nininervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun sa tao, no? Pero yung nakuha sa yung BP na yun is hindi normal. Kasi nga, inihingal ka. Kumbaga, hindi ka naman high blood, gawa lang na tumaas yung BP mo, gawa ng ninervyos ka, no? So, hindi yun yung totoong BP mo. Tandaan nyo ito mga classmate, ang totoong high blood, yung relax yung katawan mo, tapos binipi ka.
mataas yung nakuha sa'yo. Ayun yung totoong high blood talaga, 'no. So, wag niyong pag-iisipin, wag niyong, ah, tawag nito, wag niyong masyadong isipin na, baka, tumaas yung BP ko, 'no. Baka heart attack na ito, baka, tawag nito, baka atakihin na ako sa puso, baka maputulan na ako ng ugat, 'no. Naisip ko ito nung mga early months ko sa anxiety disorder. Baka atakihin na ako sa puso na, sa sobrang taas ng BP ko. Yung kumbaga na, magpapa-BP pa lang ako mga classmate, grabe na yung kaba ko. Kabadong-kabado na ako. Eto, i-share ko sa inyo yung experience ko mga classmate na walang mangyayari sa inyo kahit anong kabado nyo. Alam nyo mga classmate, 'no, nagba-bike ako na napakalakas ng ano ko, palpitate, 'no. Nagba-bike ako dati nung mga early months ko sa anxiety disorder. Wala naman nangyaring masama sa'kin, hindi naman ako na, tawag dito, hindi naman ako na heart attack, wala namang mangyaring, masama sa akin, 'no. Kahit anong pagod mo nun, kahit ano, yung tipong akala mo aatakihin na ako sa puso nun, wala naman nangyari sa'kin. So, 'wag kayong mag-iisip na baka may masamang mangyari sa inyo kapag, sobrang nervyos niyo, kapag sobrang palpitate niyo. Ang feeling kasi nun mga classmate, feeling mo high blood ka talaga. Tawag nito, bumibigat yung batok mo, yung ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo. Experience ko yan mga classmate nung mga early, months ko sa anxiety. Yung iba kasi talaga, takot talaga magpa-BP, takot sila pa-BP, 'no. So tandaan niyo yun, mga classmate, ang totoong high blood yung kahit 'di ba kukuhanan ka ng BP, relax yung katawan mo nun, hindi ka hinihingal, tapos ang nakuha sa'yo is mataas. Ayun yung totoong high blood. Tayo naman kasi mga may anxiety disorder, tumataas lang yung BP, kapag ninenerbiyos. Normal yun. So, hindi totoong high blood ka, 'no. Tandaan niyo 'to, mga classmate, kahit sobrang nervyos ko nun, kahit sobrang hingal ko nun, sobrang palpitate ko nun, walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako inatake sa puso, partida pa nga nun, nagbibisikleta pa ako nun, sobrang hingal ko, 'no. So, gusto ko lang i-share ito para sa mga natatakot na magpa-BP, 'no. Tandaan niyo yun mga classmate, na ang totoong high blood kapag kinuhanan ka ng BP na relax yung katawan mo, mataas talaga. Yun yung totoong high blood. Normal sa tao na kapag, ninenervyos ka, tumataas yung BP mo, normal yun. Pero hindi ibig sabihin, 'no, hindi ibig sabihin nun na aatakihin ka sa puso o may masamang mangyayari sa inyo, 'no. Tandaan niyo yun mga classmate. Lagi sa lahat ng sandali, 'no, lagi ko 'tong ibinabahagi sa inyo, isine-share sa inyo na, sa lahat ng oras lagi niyong tapangan. Tapang talaga, 'no. Ngayon pa lang umpisahan mo ng harapin yung mga takot mo. Kailangan mo lang talaga salubungin yung mga takot mo kasi itong anxiety disorder ay, ma-o-overcome mo sa pamamagitan ng pagharap sa mga takot mo, sa lahat ng kinakatakutan mo. Yan lang talaga sa umpisa, matatakot ka. Kagaya ko nung mga early months ko sa anxiety disorder, halos takot ako, takot lumabas, takot magbisikleta, takot lumayo, takot makipaghalubilo, halos lahat ng takot. Natakot ako magtrabaho, natakot akong kumain, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng bagay talaga, lahat kinatakutan ko. Yung tipong magkikilos lang, natakot din ako maligo, ano-anong pumapasok sa isipan ko nun. Konting hilo lang, ayan na, ninervyusin na ako. Bandang huli, mga classmate, 'no, sa araw-araw kong pagharap sa aking, mga takot, sa araw-araw kong pagharap dun sa mga discomfort, na unti-untian ko siyang kinasanayan, tapos bandang huli binaliwala ko na siya. Dun ka unti-unting makaka-recover. Dun ka unti-unting babalik sa dati kapag hinarap mo siya, kapag kinasanayan mo siya. Hindi yung nagpapadaig ka. Kasi, nagpapadaig ka sa takot, nagpapalamon ka sa takot, tapos wala ka ng halos ginagawa. Hinahayaan mo na, nasakupin ka ng takot, hinahayaan mo na yung anxiety na pinapahina ka. Maling-mali yun, huwag nyong gagawin yun. Kailangan, andun yung instinct mo na
kailangan makayanan ko 'to, kailangan may gawin ako, hindi ako ganito dati, kailangan harapin ko ang mga takot ko. Tandaan niyo mga classmate na kailangan sa lahat ng oras tapang talaga. Lagi niyo lang isipin talaga, ito number one, lagi niyo isipin kasama niyo si Lord sa lahat ng oras. Hindi niyo ma-overcome 'yan na hindi niyo siya kasama. Kaya laging kapit sa taas. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga may anxiety, kapit lang, 'di ba? Ibig sabihin nun, kapit sa taas, kapit kay Lord. Share ko lang sa inyo, nagbisikleta ako ngayon dito sa Seaside Mall of Asia. Ito. Yan, nandito ako ngayon sa Seaside sa tapat ng Vikings. Yan. Time check is magsi 7 PM. Ako lang mag-isa, mga classmates. Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo sa umpisa, kala mo walang improvement. Kasi, diba nag-exercise ka ngayon, tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang, parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi. Mali yun. Kahit pa paano, umuusad ka, no? Kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na, kunyari, nag-jogging ka na, exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi, paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas, maganda yung sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Dun mo matututunang baliwalain yan. Dun siya unti-unti ang magpapaalam, gaya na sinasabi ng mga kagaya ng mga ibang tinuturo ng nakaranas sa anxiety. Ako talaga dumanas ng matindi talaga pinagdaanan ko talaga. Halos lahat ng sintomas nandun, halos sa ulo, ang bigat ng ulo, yung hirap sa paghinga, lahat ng yan naranasan ko yan. Alam nyo, kung araw-araw nyo lang hinaharap yan, hindi kayo nagpapadaig, talagang makakamtam nyo rin yung recovery. Panahon ngayon talaga gusto ko na talagang tawag dito, maka-abroad na rin para unti-unti ang makahahon. Babalik kayo sa dati yung nararanasan, babalik kayo sa dati yung normal. Tulad ko dati, wala na akong pag-asa, nawawala na ako ng pag-asang mag-abroad. Sabi ko dito na lang ako, takot talaga nangingibabaw sa akin. Gusto ko kasama na lang yung pamilya ko. Hanggat sa nakayanan ko naman lahat. Ako lang mag-isa sa boarding house, wala akong kasama. Tapos malayo sa pamilya, malayo sa sariling pamilya, sa awa ng Diyos. So, naka-recover naman, nakabalik naman sa dati. Sa ngayon, yung goal ko talaga, gusto ko talaga makaalis. Para kahit papaano, makaahon na rin. No? Tandaan nyo, kailangan tapang lang lagi yung pinapahiral nyo. Tapang lang palagi. Ngayon pa lang umpisan mo na siyang harapin, no? Kasi ako dati, no, kunyari mag-exercise ako, bukas na lang masama ang pakiramdam ako, bukas na lang masama yung pakiramdam ko, bukas na lang tinatamad ako, bukas na lang natatakot ako. Ganun dati, no? So ang maganda, ngayon pa lang habat maaga, harapin mo na yung mga takot mo. Nandyan yung matatakot ka sa umpisa, nandyan yung para kang mamamatay, pero kung time mo na talaga. Kung kukunin ka na talaga. Lahat tayo dadaan dyan, no? Kaya alam ko ma-overcome nyo rin yan. Hanggat hinaharap nyo yung mga takot nyo, hanggat sinasalubong nyo yung mga takot nyo, ma-overcome nyo rin yan. Babalik kayo sa dati katulad ko. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating naibahagi sa gabing ito. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong yun na ito sa akin at sa mga nakararanas ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmate. Hello, magandang gabi mga classmate. I-share ko lang ito sa inyo, itong maikling video na ito, na experience ko dati na maaaring magkaparehas tayo ng sitwasyon na naranasan nyo rin ito dati o kasalukuyan nyo nararanasan ito, no?
isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anxiety yung ano, yung pag-iisip ng ano, yung high blood, baka high blood ako. Kasi yung may history yung mother ko na na-stroke ganyan. So lagi ko rin naiisip yun. Isa din sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety dati. Share ko ito sa inyo, i-share ko sa inyo itong experience ko nung mga early months ko sa anxiety disorder. Yung iba kasi natatakot magpa-BP, no? Natatakot magpa-BP. Gawa ng kapag nalaman nila na baka high blood sila, mas lalala yung anxiety nila, no? Mas lalo nilang pinag-iisip yung sarili nila, mas nag-iisip ng malala yung sarili nila. So lalo lumalala yung anxiety, no? I-share ko tong experience ko sa inyo. Alam nyo mga classmate, no? Yung totoong high blood, no? Yung totoong high blood, kapag binipi siya, na normal yung ano niya, hindi siya hinihingal, yung normal lang yung katawan niya, kapag binipi siya, mataas talaga yung BP niya, no? Ayun yun, yung kapag high blood ka talaga. Binipi ka, naka-relax ka, relax yung katawan mo, binipi ka, pero mataas yung BP mo. Ayun talaga yung totoong high blood. Yung nangyayari kasi sa atin, tayong mga may anxiety, no? Ibibipi ka pa lang, grabe na yung hingal mo, grabe na yung takot mo, grabe na yung kaba mo, no? So yung makukuha sa yung BP is hindi normal, no? Kumbaga, kaya tumaas yun dahil sa kabado ka, kinakabahan ka, tapos nagpa-BP ka. So normal sa atin na kapag kabado ka, kapag nininervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun sa tao, no? Pero yung nakuha sa yung BP na yun is hindi normal. Kasi nga, inihingal ka. Kumbaga, hindi ka naman high blood. Gawa lang na tumaas yung BP mo, gawa ng ninervyos ka, no? So, hindi yun yung totoong BP mo. Tandaan nyo ito mga classmate, ang totoong high blood, yung relax yung katawan mo, tapos binipi ka, mataas yung nakuha sa'yo. Ayun yung totoong high blood talaga, no? So, wag yung pag-iisipin, wag yung wag yung masyadong isipin na baka tumaas yung BP ko, no? Baka heart attack na ito. Baka baka atakihin ako sa puso, baka maputulan na ako ng ugat, no? Naisip ko ito nung mga early months ko sa anxiety disorder. Baka atakihin na ako sa puso na sa sobrang taas ng BP ko, yung kumbaga na magpapa-BP pa lang ako mga classmate, grabe na yung kaba ko, kabadong-kabado na ako. Ito i-share ko sa inyo yung experience ko mga classmate na walang mangyayari sa inyo kahit anong kabado nyo. Alam nyo mga classmate, no, nagbabike ako na napakalakas ng palpitate, no. Nagbabike ako dati ng mga early months ko sa anxiety disorder. Wala naman nangyaring masama sa akin, hindi naman ako hindi naman ako na heart attack. Wala namang mangyaring masama sa akin, no. Kahit anong pagod mo nun, kahit ano. Yung tipong kala mo atakihin na ako sa puso nun, wala naman nangyari sa akin. So, wag kayong mag-iisip na baka may masamang mangyari sa inyo kapag sobrang nervyos nyo, kapag sobrang palpitate nyo. Ang feeling kasi nun mga classmate, feeling mo high blood ka talaga. Bumibigat yung batok mo, yung ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo. Experience ko yan mga classmate nung mga early months ko sa anxiety. Yung iba kasi talaga takot talaga magpa-BP, takot sila pa-BP, no? So tandaan nyo yun mga classmate, ang totoong high blood, yung kahit di ba kukuhanan ka ng BP, relax yung katawan mo nun, hindi ka hinihingal, tapos ang nakuha sa'yo is mataas. Ayun yung totoong high blood. Tayo naman kasi mga may anxiety disorder, tumataas lang yung BP kapag nininervyos. Normal yun. So hindi totoong high blood ka, no? Tandaan nyo to mga classmate, kahit sobrang nervyos ko nun, kahit sobrang hingal ko nun, sobrang palpitate ko nun, walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako inatake sa puso. Partida pa nga nun, nagbibisikleta pa ako nun, sobrang hingal ko, no?
So, gusto ko lang i-share ito para sa mga natatakot na magpa-BP 'no. Tandaan niyo 'yun mga classmate, na ang totoong high blood kapag kinuhanan ka ng BP na relax yung katawan mo, mataas talaga, 'yun yung totoong high blood. Eh, normal sa tao na kapag, ninenerbyos ka, tumataas yung BP mo, normal 'yun. Pero hindi ibig sabihin nun na aatakihin ka sa puso o may masamang mangyayari sa inyo 'no. Tandaan niyo 'yun mga classmate. Lagi sa lahat ng sandali 'no, lagi ko 'tong ibinabahagi sa inyo, isine-share sa inyo na, sa lahat ng oras lagi niyong tapangan. Tapang talaga 'no. Ngayon pa lang umpisahan mo ng harapin yung mga takot mo. Kailangan mo lang talaga salubungin yung mga takot mo kasi itong anxiety disorder ay, ma-o-overcome mo sa pamamagitan ng pagharap sa mga takot mo, sa lahat ng kinakatakutan mo. Yan lang talaga sa umpisa, matatakot ka. Kagaya ko nung mga early months ko sa anxiety disorder, halos takot ako, takot lumabas, takot magbisikleta, takot lumayo, takot makipaghalubilo, halos lahat ng takot. Natakot ako magtrabaho, natakot akong kumain, lahat ng kinatakutan ko, lahat ng bagay talaga, lahat kinatakutan ko. Yung tipong magkikilos lang, natakot din ako maligo, ano-anong pumapasok sa isipan ko noon. Konting hilo lang, ayan na, ninervyusin na ako. Bandang huli, mga classmate 'no, sa araw-araw kong pagharap sa aking, mga takot, sa araw-araw kong pagharap dun sa mga discomfort, na unti-untian ko siyang kinasanayan, tapos bandang huli binaliwala ko na siya. Dun ka unti-unting makaka-recover. Dun ka unti-unting babalik sa dati kapag hinarap mo siya, kapag kinasanayan mo siya. Hindi yung nagpapadaig ka. Kasi, nagpapadaig ka sa takot, nagpapalamon ka sa takot, tapos wala ka ng halos ginagawa. Hinahayaan mo na, nasakupin ka ng takot, hinahayaan mo na yung anxiety na pinapahina ka. Maling-mali yun, huwag nyong gagawin yun. Kailangan, andun yung instinct mo na kailangan makayanan ko 'to, kailangan may gawin ako, hindi ako ganito dati, kailangan harapin ko ang mga takot ko. Tandaan niyo mga classmate, na kailangan sa lahat ng oras tapang talaga. Lagi niyo lang isipin talaga, ito number 1, lagi niyo isipin kasama niyo si Lord sa lahat ng oras. Hindi niyo ma-o-overcome 'yan na hindi niyo siya kasama. Kaya laging kapit sa taas, kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga may anxiety, kapit lang, 'di ba? Ibig sabihin nun, kapit sa taas, kapit kay Lord. Share ko lang sa inyo, nagbisikleta ako ngayon dito sa Seaside, Mall of Asia. Ito. Yan, nandito ako ngayon sa Seaside, sa tapat ng Vikings. Yan. Time check is magsi 7 PM. Ako lang mag-isa, mga classmates. Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo sa umpisa, kala mo walang improvement kasi diba nag-exercise ka ngayon, tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi, mali yun. Kahit papaano umuusad ka no, kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na kunyari nag-jogging ka ng exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi, paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas, maganda yung sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Dun mo matututunang baliwalain yan, dun siya unti-unti ang magpapaalam. Gaya ng sinasabi ng mga kagaya ng mga ibang tinuturo ng nakaranas sa anxiety. Ako talaga dumanas ng matindi talaga pinagdaanan ko talaga. Halos lahat na ng sintomas nandun, halos sa ulo, ang bigat ng ulo, yung hirap sa paghinga, lahat ng yan naranasan ko yan. Alam nyo, kung araw-araw nyo lang hinaharap yan, hindi kayo nagpapadaig, talagang makakamtam nyo rin yung recovery. Panahon ngayon talaga gusto ko na talagang tawag dito, mag-abroad na rin para
unti-unti ang makaahon. Babalik kayo sa dati yung nararanasan, babalik kayo sa dati yung normal. Tulad ko dati, wala na akong pag-asa, na nawawala na ako ng pag-asang mag-abroad. Sabi ko dito na lang ako, takot talaga nangingibabaw sa akin. Gusto ko kasama na lang yung pamilya ko. Hanggat sa nakayanan ko naman lahat. Ako lang mag-isa sa boarding house, wala akong kasama. Tapos malayo sa pamilya, malayo sa sariling pamilya, sa awa ng Diyos. Naka-recover naman, nakabalik naman sa dati. Sa ngayon, yung goal ko talaga, gusto ko talaga makaalis. Para kahit papaano, makaahon na rin. Tandaan nyo, kailangan, tapang lang lagi yung pinapahiral nyo. Tapang lang palagi, ngayon pa lang, umpisan mo na siyang harapin, Kasi ako dati, kunyari, mag-exercise ako, bukas na lang, masama ang pakiramdam ako. Bukas na lang, masama yung pakiramdam ko. Bukas na lang, tinatamad ako. Bukas na lang, natatakot ako. Ganun dati, So, ang maganda, ngayon pa lang habat maaga, harapin mo na yung mga takot mo. Nandyan yung matatakot ka sa umpisa. Nandyan yung para kang mamamatay. Pero, kung time mo na talaga. Kung kukunin ka na talaga. Lahat tayo dadaan dyan, Kaya, alam ko ma-overcome nyo rin yan. Hanggat hinaharap nyo yung mga takot nyo, hanggat sinasalubong nyo yung mga takot nyo, ma-overcome nyo rin yan. Babalik kayo sa dati katulad ko. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating naibahagi sa gabing ito. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at sa mga nakararanas ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmates.